Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter, Virgo. Check mo yung iyong natal chart. Para sa mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo lang siya sa Facebook, okay? Pag sa akin po, astrological reading yung available. Mag-inquire ka na lang doon sa virgophilippines at gmail.com. Okay, let's start what we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Messages for Virgo pagdating sa love. You do have your separation and let your friends help you. So for some of you, pwedeng may mga pinagdadaanan ka sa buhay mo ngayon with regards sa maybe an ending or maybe yung iba hindi pa naman nag-e-end but there's this feeling na you want to end some kind of a connection or relationship with someone na pwedeng nakikita mo na kung ano yung mga hindi maganda dito sa taong to, like yung mga red flags sa kanya. And kind of like sa ngayon pwedeng yung mga tao sa paligid mo or maybe your friends, sila yung kukuhanan mo ng lakas ng loob or they are the one who are like inspiring you para magawa itong bagay na ito. Like, pwedeng napupush ka nila or napaparamdam nila sa'yo na kahit i-end mo itong bagay na to, okay lang kasi andito naman ako, andito naman kami, that kind of feeling. And I feel like nandito yung acceptance na sa sayo, no? With regards dito sa mga taong to, pwedeng nandun yung pagtanggap mo sa kanila, maybe as a friend or as a, kind of like mga tao na pwedeng nagbibigay ng support and guidance sa'yo. Pwedeng in the past, you push them away but then maybe you have already learned your lessons and pwedeng napatunayan mo na tama naman yung mga sinasabi ng mga taong ito sa'yo. So, I don't know if marami ba yun or just a particular person, it doesn't matter. So, pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo, Virgo? Person na kakonect ni Virgo pagdating sa love. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have your unrequited love and finances and career. And passion is here. So, I feel like connected ka dito sa person na to through, finances or maybe may usapin regarding sa pera. I can see a person who is either womanizer and parang addicted sa sa sex or maybe nagsasama na lang kayo or nagkakaroon ng relationship sa inyo through that. And pwedeng hindi na ganun enough yung attraction na nakukuha mo sa taong ito and yung attraction na pwedeng na ibibigay niya sa'yo or na ipaparamdam niya sa'yo and pwedeng mas nararamdaman mo sa kanya na parang hindi na siya ganun ka-attracted, hindi na siya ganun yung nafe-feel mo na interest na ibinibigay sa'yo. Ano yung emotions ninyo sa isa't isa? You do have here, ikaw ang gusto ng puso ko kahit na. You do have your maleta and binago mo ako. So, some of you do have your one. Kukunin muna natin yung sa side ng person mo ha, emotions niya para sa'yo. I feel like minahal mo siya or ginusto mo siya kahit na. So, yung kahit na yun, pwedeng may mga dahilan para hindi siya mahalin, para hindi siya gustuhin. And or, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng inilaban mo etong taong ito in the past. So, kasi with the maleta, this is some kind of pag-alis sa ganong klaseng thinking, sa ganong klaseng emosyon na pwedeng naramdaman mo sa taong ito in the past. And yun nga, we do have your binago mo ako, so there's a chance na pwedeng nabago ka, pwedeng inside and out through this person. So, malaki yung naitulong niya sa pagbabago mo. Yung iba sa inyo, pwedeng ngayon may mga changes ka din ginagawa sa sarili mo dahil might be ayaw mo nang maniwala or ayaw mo nang sumunod sa kanya or ayaw mo nang
magkamali, parang gano'n. And maybe in the past, nagkaroon ka ng pagkakamali with regards to this person. And you do have here, bakit di mo sinabi noon? Like, maybe there's this chance na pwedeng, may mga pagsisinungaling na ginawa itong person na ito na nagpa-realize sa'yo na, bakit hindi mo pinakita sa akin noon yung ganyang ugali mo? Ba't hindi mo pinakita sa akin noon yung na ganyan ka pala? Bakit hindi mo sinabi noon yung mga bagay na pwedeng makapagpabago pa sa desisyon ko nung time na pwede pa, parang ganun. Or maybe there's a high chance na nauto ka talaga nitong person na to kasi you do have your biro lang. And pagdating sa emotion ng person na to, I feel like with the Chariot, this is Cancer energy. So, Cancer is some kind of like, pasensya ka na, medyo mainit ha. So anyway, with the Chariot, this is Cancer energy, and pwedeng emotion ng person na ito ay like a mother figure, or maybe either katulad nung mother niya, like tignan mo yung nanay niya, pagdating sa pagmamahal na ipinapakita niya sa tatay niya, tatay nitong person mo, maybe may similarity sila, or might be pagdating sa emotion niya para sa iyo with the Chariot, it's like especially if there's children na involved sa inyong dalawa, so maybe nandun pinoprotektahan niya yung emotions niya with regards to your children sa inyong dalawa. So kung may children, pwedeng importante or nandun pa rin yung pagmamahal niya with regards to the children. You do have your one, so I don't know. Actually, hindi ko makuha yung emotion niya pagdating sa'yo. Kasi may mga times na pwedeng hindi siya nagiging honest. So, ako ano man yung mga joke na binibigay niya sa'yo, that is like real. So, maging mindful ka sa mga joke na binibitawan niya. Like, for example, sinabi niya, papalitan na kita, hindi na kita mahal din. There's a chance na totoo yun. But, if this person is saying that pwedeng mahal ka niya, and then, to the point na pwedeng, pag tinanong mo bakit mo ako mahal, and then, sasabihin niya sa'yo, mahal kita dahil dito, and then maybe it is some kind of a joke, pwedeng yun yung totoo. So, yeah. Anyway, what will happen in the future sa connection ninyo? So, ang pagbabasihan mo sa part na yun is kung ano yung mga sinabi niya sa'yo patungkol sa joke, because that is the reality about this person, kung ano yung emotion niya para sa'yo. You do have your tinatago ko pa din ang mga alaala natin, and you do have your busy ako, so might be there's this mga bagay na hindi mo masabi with this person, and in the future, I feel like hindi mo magagawang sabihin yon. You do have your secret, or there's some kind of a secret in the future na pwedeng hindi mo balak sabihin, and because maybe this secret could lead into some kind of a disconnection or withdrawal dito sa connection na ito. So, pwedeng sikreto ito mo in the future na pwedeng maging dahilan ng hindi magandang outcome sa connection ninyo. Like, ayaw mo maging dahilan ng ganon. So, nakikita natin na sinisikreto mo ito. So, in the future, pagdating sa person, maybe a secret with regards to a friend. I just saw the friend energy here.
Bakit hinayaan mong mangyari yon? In the future, there's this person wherein there's the flower here. Alam mo ito, mga random songs kasi ito. Mga nakasulat dito. Pero ang nabasa ko dito is yung kanta ni Miley Cyrus. Yung I can buy myself flowers and I can write my name on the sand. And yung I can hold my own hand and I can love myself better, baby. Parang ganun. Pakinggan mo na lang. Maganda yung tugtog na yon. And maybe in future there's a high chance na you would love yourself uh, dito kesa magtuon ng pansin or pagmamahal sa person na to, you would choose to love yourself. There's a person in the back na in the back in the past, no, you do have your feeling ko mahal mo pa ako, or I don't know, maybe there's this person in the past who is, the sun is like brightly shining, so magpapakita, or this could be a soulmate. You do have your soulmate card. And pwedeng there's a new beginning sa inyo na itong person na to. Or kasi it's weird na mabanggit ko yung word na back, so this could be someone na nagsasabi sa'yo na parang andito lang ako sa likod mo, andyan, pag kailangan mo ako, dito ako, parang some kind of like maybe kahit wala siya, basta magsabi ka lang na kailangan mo siya, andyan siya. So maybe a friend, and especially nakita ko yung friend kanina. And you do have your bakit mong hinayaang mangyari yon. So there's a high chance that there's a person who is going to comfort you in the near future, and pwedeng itong pagko-comfort nitong taong ito ang makatulong para mabago yung mga decision mo sa buhay. Some kind of like sumbong. So maybe this is a friend na magsusumbong ka sa kanya about what is happening to you, kung ano yung mga ginawa sa'yo ng taong ito, mga emotion mo about sa taong ito, and yeah. Naintriga ako dun sa friend, so I would like to get a message about this friend in the future, or a past person na laging nandyan para sa'yo. Kukuha tayo ng message doon. You do have your titiisin ko hanggat kaya ko, the Hierophant. And you do have your Venus. So I feel like yung iba sa inyo, this could be a teacher or someone who would, help you na matutunan yung mga lessons na dapat mong matutunan sa buhay mo. Who would teach you how to love yourself. And itong person na to, pwedeng maramdaman mo pa rin sa kanya, or ikaw ito na parang, or maybe ikaw ito na mag-friend zone dito sa person na to, like, there's a high chance na yung iba wag naman mag-expect, it's just a friend kind of energy. Pero if this is someone in the past, yeah, there's I can see letter K, letter T, letter R, A, C. So yan. So ayun lamang po. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.